Taliwa sa nagbuntaog nga isyu sa korupsyon ug sa isyu nga way kaangayan sa pagbahin-bahin sa bahandi sa nasod. Mitumawo ang kalihukan aron bangunon ang federal nga sistema sa paggamhanan. Ang mayor sa Davao City nga si Mayor Rodrigo Roa Duterte mao karon ang nangulo nining federal movement. I would rather go for a federal type. That's the best solution that I see now. Otherwise, you will be fragmented. Sama sa nandan, doon ay pipila ka mga tao nga nagtuo nga gamiton lamang ni Mayor Duterte ang maong programa isip launching pad o sinugdanan sa iyang politikal nga agenda. Some people mistook it or misconstrued it to be nangampanya ko pagka-presidente. Mabahimong tama sila tungod kay ang federal system mao man usab ang politikanhong lakang. Ug kung doon na may usa ka tawo nga hugot nga nagsuportar niini sukad sa sinugdanan, kana mao si Mayor Rody Duterte. Isip siya ang Pangulo sa Partido Demokratiko Pilipino sa Davao. If there's a serious plan to go federal, we can support it. I support it. Ang federal system mao ang centerpiece sa PDP. Og ingon sa gituyo sa panahon nga ang pagpabuhi pagbalik sa federal movement dinhi mo silaob sa Mindanao. Ang PDP gitukod man gud sa mga political leaders sa Mindanao, ilabi na sa Cagayan de Oro City ug sa Davao. Ang bantugang kanhi senador nga si Aquilino Nene Pimentel mao nangulo sa buong partido. Nining higayon na ang mga kanhi sakop sa PDP, lakip na si Senador Pimentel ug ang iyang mga kaatbang kanhi sa politika, mipatiklop sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga politikanhong interes ug nagginonitize sa ilang mga kabut ug naraghugpong aron isulong ang federal system nga alang kanila mao lamang ang bugtong tambal sa dunot nga unitary system nga panggobyerno sa nasod. Apan kinsa di ay kini si Mayor Duterte, kinsa tungod sa iyang kaligdong, kredibilidad ug pagkamayong leader mao man gyud ang napili sa mga federalista nga mao'y manguna sa federal movement. Siya mao na ang tukmang pinili. Magnanakaw, sugapa sa droga, kriminal. Magtago na dahil wala raw kalalagyan sa Davao. Grupo ng mga kidnapper nitong nakaraang Nabaniog sa Timok Nasod ang pangalan ni Mayor Duterte, nagikaluhaan sa mga pulong disiplina, tiglutos sa mga durugista ug kalabang mortal sa mga sindikato, karnappers, kidnappers, rice smugglers o gikaintapan sa mga kriminal. Tungod sa iyang pagatiman sa Davao, gila sa tibuok kalibutan ang Davao isip most livable city, peaceful, child-friendly, and competitive city. Sa pagkakaroon, ang Davao City mao na ang prime destination sa mga investments o mga patigayon tungod sa iyang maayong business climate. Si Duterte usa ka abogado ug fiscal sud sa 8 ka tuig, 23 ka tuig siyang nahimong mayor. Og human sa iyang unang 3 ka tuig nga pagpakatungdanan, wa na gyud nangahas ba pag-atbang kaniya. Isip crime buster, way kuno kahadlok niyang ipalukapa ang mga kriminal, labi na kung kini magpakitag pagsukol ang iyang balaod mao ang pagmando sa shoot to kill. The order of the mayor is if you are criminals, you operate here in Davao City and you are willing to fight it out with the authorities, the order of the mayor is shoot to kill. Told the criminals not to it here in the city. Ayaw ko simula ngayon sa lahat na may bababa dito na smuggled goods. Sabi ko, babarilin ko kayo. And if this guy would go to Davao and start to unload, at nakakita ko nandyan siya, you must be in the commission with crime, I will gladly kill him. Pero likod sa iyang talagsaong ka isog batok ngadto sa mga dautan, nagpabiling humok ang iyang kasing-kasing ngadto sa mga kabus ug mga hinikawan. Iyang giatiman og maayo ang mga kabus sa katilingban. O personal niyang giatiman ang mga nagmasakiton, ilabi na ang mga cancer patients nga mga kabataan. Sa dihang gilampornas sa bagyong Yolanda ang Tacloban ug ang probinsya sa Leyte, wa mag-usik og panahon si Mayor Rody Duterte. Sa taliwa sa trahedya, way halos nasayon nga mga sakop sa media. Nga diay si Mayor Duterte mao'y nanguna sa pagpadala og 15 ka mga dump trucks nga hinabang og 5 ka mga grupo sa mga doktor o mga nurses didto sa Tacloban.
Sa ilang pag-abot dito, ila pang nasaksihan nga kadaghanan sa mga nangamatay wa pagganip makuha sa kalsada ug nagpasad pa sa mga lugar nga ilang gikamatyan. Tibuok nasod ang pangalan ni Duterte na himong kontrobersyal. Apan nadasig usab ang kadaghanan tungod sa iyang talagsaong hinimuan diha sa iyang pagpatuman sa mga hingpit nga disiplina sa iyang mga katawhan dinhi sa dakbayan. Hindi ang hinungdan nga no nga ang nailang nga king of talk show nga si Boy Abundan nakapangutana. Yung Duterte. Because, ang pinanggagalingan nito, tingnan mo, bawal ang paputok, nagagawa niya. Pumunta ka sa Davao, matiwasay, malinis, ang iyong pakiramdam, you feel safe. O ganyang co-host nga si Chris Aquino nagpadayag sa mga komentaryo nga kung siya mo intra sa politika. I would like OJT on-the-job training with Mayor Duterte. Ginoon may lain pagkahang mas malantip nga komentaryo sa pagkatao o sa hinimuan ni Mayor Duterte kaysa pamahayag sa usa ka inilang UP professor o bantugang political analyst nga si Clarita Carlos kinsa nagkanayon. Political leadership matters, and leadership who has fire in his belly, and this person has fire in his belly. He doesn't only have commitment, will, he has political courage, and he's intelligently courageous. Karon, naibaw ka na. O ingon man usab ako nga si Duterte mauna ni. He is the one.